Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 483 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa tigang na desyerto, kung saan matatagpuan ang kastilyo. Ang itim na ambon ay nagsimulang maging matatag pagkatapos ng ilang matinding pagyanig. Ang Skeletal Division Leader ay nagpakawala ng hininga, hindi na muling pumasok sa labanan. Sa halip, kinokontrol nito ang itim na bandila, gamit ang itim na ambon upang ayusin ang mga bitek sa hanay. Nagbigay ito ng malaking kahalagahan sa mata ng Array, na nasira ng Eye of Heaven. Gayunpaman, ang mga eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion ay kasalukuyang itinutulak pabalik. Sinira ng mga atake ng espada ni Elder Baker at Vanji ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Ang kalahating patay at nabubulok na katawan ni Subdivision Leader Barry ay nagkaroon ng higit sa 100 sugat, na napakalalim kung kaya't makikita ang mga buto. Magsikap pa at patayin ang pinuno ng Subdivision ngayon, kung hindi, magiging mas magulo ito kapag ganap ng naayos ang Array. Ang Old Su at ang Dragon Killing Alliance ay nagpakawala ng mga pag-atake. Ding-ding boom bam. Ang mga pinsala ni Subdivision Leader Barry ay patuloy na lumala, at higit sa kalahati ng kanyang mga kasama ay namatay. Biglang kumislap ang figure ni Subdivision Leader Barry, na inakay ang natitirang mga tao pabalik sa kastilyo ng walang paggalang sa pagtatanggol. Patayin mo siya. Isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Ang mga eksperto ng Dragon Killing Alliance ay pumasok sa kastilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinagpatuloy ng Skeletal Division Leader ang pag-aayos ng Array at hindi sila inistorbo. Muling lumitaw ang ingay ng labanan habang umaarangkada sila sa kastilyo. Ang kastilyo ay napuno ng mga puting buto. Ang paminsan-minsang bangkay, kalansay, o multo ay lilito. Ang mga multong ito ay pinagmumula ng kapangyarihan para sa Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Patayin ang lahat ng makakaya mo. Utos ni Elder Baker. Lumawak ang pagpatay sa buong kastilyo habang ang lahat ay patungo sa mata ng hanay. Sinabi na sa amin ni Francis kung nasaan ang mata ng hanay sa kanyang apoy ng mata. Nagniningning ang mga mata ng matandang Su. Nakarating ang grupo sa kanilang destinasyon, kung saan nakita nila ang pinuno ng subdivision na si Barry at 3 bola ng malagim na apoy sa tabi ng mata ng hanay. Patayin sila, pagkatapos ay alagaan ang division leader. Hindi natakot si Elder Baker sa anumang bagay kung gaano siya kalakas. Katabi niya si Vanji. Bagamat ang kanyang cultivation ay nakarating lamang sa kalahating hakbang na True Lord rank, ang kanyang sword intent ay napakalakas at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bahagyang mas mahusay kaysa sa normal na early stage na True Lord ranks. Gayunpaman, ang 3 bola ng malagim na apoy sa tabi ng pinuno ng subdivision na si Barry ay hindi rin madaling alagaan, kung hindi sila gagamitin sa pagtatangkang kontrahin ang Eye of Heaven. Woo! Ang 3 bola ng malagim na apoy ay nagpadala ng mga sinag ng transparent na berdeng apoy at isang round ng mental energy attacks na nagpanik sa Dragon Killing Alliance. Sa kabutihang palad, sina Vanji at Elder Baker ay mga dalubhasa na nauunawaan ang layunin ng espada, na maaaring umatake sa espiritual na dimensyon. Arg! Ang isang malagim na apoy ay agad na nawasak ni Vanji at ang dalawa pa ay napinsala ng husto. Tumango ang matandang Su bilang paghanga. Ang dalawa mula sa 10,000 Sword Clan ay maraming nagawa. ZZZ. Tapos na ang laro. Isang malalim na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong kastilyo. Sure. Hinawakan ng Skeletal Division Leader ang itim nitong bandila at kumislap kung saan naroon ang lahat. Nagawa nitong ayusin ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Nanginginig ang puso ng mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Ang leader ng dibisyon na ito sa wakas ay gumawa ng kanyang hakbang. Spawn mula sa Scarlet Moon Demonic Religion, mamatay. Ikinaway ni Elder Baker ang kanyang robe at sinira ang isa pang malagim na apoy bago nakipagsagupaan sa Skeletal Division Leader. 10,000 pagwasak ng espada. Ang pag-atake ni Elder Baker ay lumikha ng libu-libong matutulis na sword light na pumipihit sa hangin, sinisira ang lahat sa kanilang dinadaanan.
Sa puntong ito, ang kapangyarihan ni Elder Baker ay umabot na sa antas na lumampas sa antas ng True Lord rank at, sa mga tuntunin ng purong lakas sa labanan, ay maihahambing sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. ZZ, talagang karapat-dapat na maging inapo ni Nan Feng. Bahagyang nagulat ang Skeletal Division Leader. Ikinaway nito ang itim na bandila sa kanyang kamay na may, nilamon ang huling bola ng malagim na apoy sa itim na ambon. Woo! Ang bola ng malagim na apoy na nilamon ay naging isang madilim na nagninangas na globo, mga 20 hanggang 30 yarda ang lapad, at ito ay napuno ng walang limitasyong itim na ambon at apoy na nagsimulang kumalat. Weng! Ang pag-atake ni Elder Baker ay nakipagsagupaan sa madilim na nagninangas na globo at isang nakakapanginag ng kaluluwa ang tumunog. Makalipas ang ilang hininga, nagsimulang manginig ang madilim na nagninangas na globo. Tila sumasabay ito sa Devouring Spirit 10,000 Withering Array na tumataas sa kapangyarihan. Bam bam! Ang pag-atake ni Elder Baker ay nilamon ng nagninangas na itim na globo at ang kanyang mukha ay naging puti. Hindi maganda. Bulalas ng mga eksperto mula sa Dragon Killing Alliance. Woo! Ang madilim na naglalagablab na globo ay nagsimulang umabot sa 70 o 80 yarda, na sumanib sa hanay tulad ng isang itim na hugis na payong na screen. Ang grupo ng Dragon Killing Alliance ay dahan-daang isinara ng itim na payong na screen na ito. ZZ. Ang Dark Ghost Knight na ito ang pangalawang plano ko para tapusin ang lahat ng nang-ahas na pumasok sa kastilyo. Ang Skeletal Division Leader ay tumawa at iwinagayway ang itim na bandila nito upang kontrolin ang madilim na nagninangas na globo, na ginawa nitong itulak ang lahat pababa sa lupa. 10,000 espada sa isa. Magulong estilo ng makalangit na kawalan ng pag-asa. Break. Ginawa ng grupo ang lahat para lumaban. Gayunpaman, kapag malapit na ang kanilang mga pag-atake, maa-absorb sila ng madilim na nagninangas na globo at magiging enerhiya. Walang silbi ang ginagawa mo. Ang aking Dark Ghost Knight ay kasabay ng Devouring Spirit 10,000 Withering Array at may walang katapusang kapangyarihan. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na watawat nito at mayabang sinabi. Arg! Mayroon ng mga figure na nilamon ng Dark Ghost Knight. Tanging sina Elder Baker, Bungie, at Oldsu lang ang makakalaban, ngunit halatang hindi sila magtatagal. Isang kakaibang tunog ang lumitaw sa labas ng kastilyo sa sandaling ito. Hiu! Isang bagzo ng hangin at isang ugong ng kidlat ang lumitaw mula sa gilid ng kalangitan. Lahat, huwag mag-alala. Ang isang pares ng mga pakpak na nabuo mula sa hangin at kidlat, ay pumapalpak sa likod ng isang asul na buhok na kabataan, at sila ay nakasabay sa Wind Lightning Yuan Chi sa hangin. Para siyang bumababang Diyos ng kidlat. Shua! Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Francis ay nagsimulang maglaho, at ang isang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mamuo sa kanyang palad. Wind Lightning Tornado. Ang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mabilis na lumawak. Ang gitna ay naging napakalalim habang umiikot ito pababa na may mga arko ng kidlat. Mas mabilis siya kaysa sa inaakala ko. Bahagyang nagulat ang Skeletal Division Leader. Shua! Isang gold at silver bone whip ang lumitaw sa kabilang kamay ng Skeletal Division Leader. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang pulang lilang apoy, na bumubuo ng Bone Dragon na nakipagsagupaan sa Wind Lightning Tornado. Boom bam! Nagsagupaan ang Wind Lightning Tornado at ang Bone Dragon, na bahagyang nanginag ang hanay ng kastilyo. Anong klaseng pamana ang nakuha ng brat na ito? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas sa pakikipaglaban ang isang maliit na early stage na True Lord rank? Bahagyang naging solemne ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader habang pinipitik nito ang ginto at pilak na letigo nito ng maraming beses, na lumilikha ng sunod-sunod na nagninangas na Bone Dragon. Hampas ng hangin at kidlat. Ini-swipe ni Francis ang kanyang kamay at isang malaking talon ng hangin at kidlat, higit sa 100 yarda ang haba, ay kumislap sa hangin patungo sa Skeletal Division Leader. Kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila gamit ang isang kamay at ginamit ang Bone Whip upang labanan si Francis gamit ang isa pa. Bam! Boom! Maaaring patayin ng Wind and Lightning Crackling Strike ni Francis ang normal na late stage na True Lord ranks, ngunit madali itong natunaw ng Skeletal Division Leader.
Ang Skeletal Division Leader ay umabot sa malalim na antas. Ang bawat hininga at kilos nito ay tila sumanib sa Heaven Earth Yuan Chi, at ito ay lubos na katulad ni Tyrone sa Purple Saint Roans. Mayroon siyang pag-unawa sa isang Origin Core Realm Sovereign, ngunit ang katawan ng Skeletal Division Leader ay masyadong mahina, kaya maaari lamang itong gumamit ng 30 hanggang 40% ng maximum na lakas nito. Muli namang siniyasat ng God Spiritual ay ni Francis ang Skeletal Division Leader. Sa totoo lang, nagsagawa na ng inspection ang Eye of Heaven, kaya may pagtatansya si Francis sa lakas ng Skeletal Division Leader. Gayunpaman, kahit noon pa man, nagawang sugpuin ng Skeletal Division Leader sina Elder Baker, Vanji, Old Su, at isa pang 2 o 2 eksperto sa True Spirit Realm bukod pa sa pakikipaglaban kay Francis. Mukhang hindi sapat ang mga normal na pag-atake. Patuloy nitong maa-absorb ang Heaven Earth Yuan Chi sa antas na hindi maihahambing sa True Spirit Realm. Si Francis ay hindi masyadong nagulat. Matapos umalis sa pag-iisa, ang tagumpay ni Francis sa kanyang mata ay nagbigay daan sa kanyang lakas sa pakikipaglaban na maabot ang pinakamataas na True Lord rank. Nang ganap na niyang i-circulate ito, maihahambing ito sa half-step Origin Core Realm. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang pinakamalaking pagpapabuti. Sure! Isang pares ng mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumitaw sa likod ni Francis at, sa banayad na pag-flutter, hinayaan siyang umatras ng 1 milya ang layo sa loob lamang ng ilang paghinga. Tumayo siya roon habang nagsimulang mag-iba ang kulay ng mata niya at umihip ang buhok niya sa hangin. Pagbabago ng kapangyarihan ng mata. Nagpakita ng gulat ang Skeletal Division Leader. Sa kalahating hininga lang, naging Asher ang God Spiritual ay ni Francis. Ang Asher na kaliwang mata ay parang walang limitasyong kailaliman, naglalabas ng tumataas, nakakatakot na aura. Sa puntong ito, ang mental energy pressure mula kay Francis ay lumakas at lumakas, kahit na lumampas sa mga limitasyon ng 3 langit ng True Spirit Realm. Napakalakas ng kaluluwa. Halos nasa antas ng Sovereign. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Skeletal Division Leader, ngunit pinigilan nito ang pagkabalisa sa puso nito. Bagamat ito ay isang Origin Core Realm Sovereign sa tuktok nito at may kaluluwa na nasa antas din ng Sovereign, ito ay kasalukuyang nasa isang mahinang estado, at ang kaluluwa nito ay wala ng kasing lakas ng dati. Ang oras na kinuha ni Francis ay higit sa 2 beses na mas haba kaysa dati. Kidlat ng hangin, alab ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang na may bahagyang lilang. Whoosh! Isang hugis dragon na kalahating transparent na apoy ng hangin at kidlat ay tila nag-teleport ng damapo ito sa Skeletal Division Leader. Napamura ang Skeletal Division Leader habang ang kalahati ng katawan nito ay tinamaan ng apoy. Kumalas ang kidlat sa paligid nito, at ang kapangyarihang ito ay nasira pa ang kaluluwa nito. Ang kaluluwa ni Francis ay nalampasan ang kalahating hakbang na Origin Core Realm at halos nasa Sovereign level. Ang kapangyarihan ng kanyang mata ay ipinakita sa espiritual na dimensyon. Sinira ng ataking ito ang Skeletal Division Leader. True! Dahil natulala ang Skeletal Division Leader, ang screen ng Dark Ghost Knight ay napunit ng 2 nakakatakot na suntok ng espada. Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion, mamatay. Umakyat sina Elder Baker at Vanji at nagpadala ng mga piercing strike patungo sa Skeletal Division Leader. 484. Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion, mamatay. Umakyat sina Elder Baker at Vanji mula sa ibaba, na nagsagawa ng isang pincer attack kasama si Francis sa hangin. Nabaliktad ang sitwasyon sa isang kisap mata. Ang Skeletal Division Leader ay umungal at ang isang layer ng nakakapagpalamig ng buto na madilim na apoy ay halos hindi na napatay ang Wind Lightning God's Flame. Gayunpaman, ang pinsala sa kaluluwa nito ay hindi maaaring gumaling ng ganoon kabilis. Bago ito makapag-react, naging malamig na asul ang kaliwang mata ni Francis. Inihanda ang Second Eye Bloodline Technique. Eye Soul Shooting Line. Isang transparent na sinag, kalahating tao kapal, ang dumaan sa katawan ng Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay nakaranas ng matinding lamig pagkatapos ng nakakapasong apoy, at ito ay mas nasira. Ang Eye Soul Shooting Line ay isang mental energy attack.
Kung mas malakas ang kaluluwa at kapangyarihan ng bloodline ng mata, mas malakas ang pag-atake. Sa kasalukuyang lakas ng kaluluwa ni Francis, ang kanyang eye soul shooting line ay maaaring mag-freeze ng halos anumang True Lord rank. Kahit na ang mga nasa half-step na Origin Core Realm ay mahihirapang harangan. Gayunpaman, ang Skeletal Division Leader ay isang sovereign sa tuktok nito. Ang kaluluwa at pangunawa nito ay hindi isang bagay na maaaring ihambing sa True Lord rank o half-step Origin Core Realm. Matapos gawin ang pag-atake na ito, ang katawan at kaluluwa ng Skeletal Division Leader ay napinsala ng lamig, ngunit hindi ito kritikal na nasugatan. Tunay na karapat-dapat na maging isang soberano. Hindi nagulat si Francis. Ang kanyang layunin ay pabagalin lamang ang Skeletal Division Leader, upang hindi nito maiwasan ang mga pag-atake nina Elder Baker at Vanji. Shoo shoo shoo. Ang layer ng itim na apoy sa paligid ng Skeletal Division Leader ay nalaslas at nagsimulang maglaho. Ding! Isang malabong marka ang naiwan sa mga buto ng ginto at pilak. Ano? Malaki ang pagbabago sa mga ekspresyon ni Elder Baker at Vanji. Ang katawan ng Skeletal Division Leader ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip na kayang harapin ang kanilang mga pag-atake. Bluff lang. Malamig na ngumisi si Francis habang ang kanyang God Spiritual Eye ay naging Asher. Asher ay piercing slash. Ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang sa isang nakakatusok na talas. Bam! Isang malaking kalahating transparent na blade ng hangin ang tumama sa palso ng Skeletal Division Leader. Basag! Nanginig ang katawan ng Skeletal Division Leader at nabali ang kasukasuan nito, nalaglag ang ginto at pilak na buto hagupit. Atake the joints. Parehong naiintindihan nina Elder Baker at Vanji. Bagamat ang katawan ng Skeletal Division Leader ay napakalakas at kayang labanan ang mga normal na pag-atake ng True Lord rank, hindi ito parang walang anumang kapintasan, at walang kapintasan ang makakatakas sa mata ni Francis. Ignorante brat. Ang Skeletal Division Leader ay umungal at nagpatawag ng Bogzo ng kulay abong hangin gamit ang kabilang kamay nito upang hilahin ang nahulog na kamay nito at humagupit pabalik dito. Malamig na ngumisi ito sa puso. Sa lihim na pamamaraan nito, maaari nitong i-connect muli ang kamay nito sa isang iglap. Kung wala itong mga ganitong pamamaraan, ang Skeletal Division Leader ay hindi na makakaligtas sa purge mula noon. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pas ang magnanakaw ang lumipad sa hangin at ngumiti sa Skeletal Division Leader. Huminto ang Skeletal Division Leader. Shua! Isang pilak na may guhit na letigo ang biglang bumaril at ibinalot ang sarili sa kamay at ang ginto at pilak na letigo. King pusa, manatili. Nag-react ang Skeletal Division Leader at napaungol. Hindi lang ang kamay nito ang kinuha. Ang letigo na ginto at pilak ay hindi isang normal na bagay. Meow meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa ay naglaro ng ginto at pilak na buto hagupit ng may kasab-ikan habang inilalayo nito ang orihinal na pilak na may guhit na letigo. Halos sumabog ang Skeletal Division Leader sa galit at nanginginig ang buong katawan nito sa madilim na liwanag. Ang munting pasang magnanakaw ay nanatiling hindi natinag at dinilaan pa ang buto hagupit. Sisingilan na sana ng Skeletal Division Leader ang pusa, ngunit sa sandaling iyon, sina Francis, Elder Baker, at Vanji ay umatake. Kahit si Oldso ay dumating para tumulong. Ding ding bam! Natamba ang Skeletal Division Leader. Sa pamamagitan ng ding, muntik nang mabali nina Elder Baker at Vanji ang binti ng Skeletal Division Leader. Kung magpapatuloy ito, masisira ang katawan ng Skeletal Division Leader kahit nanalo ito. King cat. Ang Skeletal Division Leader ay kasing galit ng kulog. Hindi pa ito nakaramdam ng sobrang kahihiyan noon. Eye of Eye Soul. Nakita ni Francis na ang Skeletal Division Leader ay malapit ng magalit, at ang kanyang kaliwang mata ay muling nagbago ng kulay. Sa paglock ng Eye of Eye Soul, mas tumigas ang buto ng Skeletal Division Leader, at naapektuhan din ang pag-iisip at katawan nito. 10,000 pagwasak ng espada. Tibak sa kamatayan ng kawalang pag-asa sa langit. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala sina Elder Baker at Vanji ng malalakas na pag-atake na dumapo sa Skeletal Division Leader.
Sa sandaling ito, ang mga marka ng espada ay naiwan sa buong katawan ng Skeletal Division Leader, lalo na ang mga lugar na malapit sa mga kasukasuan nito. Gayunpaman, ang Eye of Ice Soul ni Francis ay nakalock sa Skeletal Division Leader, kaya hindi ito maaaring magalit kahit na gusto nito. Ang bilis ng pag-iisip nito ay 50 hanggang 60% na kasing bilis ng dati. Ang normal True Lord ranks ay magiging kasing bagal ng pagong sa ilalim ng Eye of Ice Soul ni Francis. Junior, nililigawan mo si kamatayan. Ang Skeletal Division Leader ay napaungol, ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa dimensyon ng kaluluwa. Isang apoy ang kumikislap sa butas ng mata nito habang nagsimulang ilabas ang isang masama at masamang aura ng enerhiya sa pag-iisip. Dark Ghost Death Claws. Ang Skeletal Division Leader ay nag-swipe ng kamay nito at isang kasing laki ng kwartong Dark Red Claw ang bumaba patungo kay Francis. Sa sandaling tinawag ang Dark Ghost Death Claw, naramdaman ng bawat True Spirit Realm Cultivator na nanlamig ang kanilang mga puso, at naramdaman nila ang pagdaan ng aura ng kamatayan. Nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa. Nagpakita sina Elder Baker at Old Su ng mga mukhang gulat. Ang kuko ay may kumikinang na pulang ilaw, at bago pa man ito makalapit, naramdaman ni Francis ang lamig sa kanyang kaluluwa. Walang sino man sa ilalim ng Origin Core Realm ang maaaring manatiling hindi nasaktan sa harap ng pag-ataking ito. Nakalock ang God Spiritual Eye ni Francis sa Dark Ghost Death Claw. Shoo! Nanatili siyang tahimik at hinayaan ang Dark Ghost Death Claw na dumaan sa kanyang katawan. Bo! Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang hugis ng isang kuko ay laslas sa lawa. Hehe, hindi pa ako nasaktan ng mental energy attacks dati. Hindi nagulat si Francis. Ang espiritual na mata ng Diyos ay halos ganap na nababanat sa mga normal na pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip o mga ilusyon. Higit pa rito, ang kanyang kaluluwa ay umabot sa isang antas na halos maihahambing sa Origin Core Realm at malamang na mas malakas pa ito kaysa sa kasalukuyang Skeletal Division Leader. Ano? Ang kanyang eye bloodline ay halos ganap na nababanat sa normal na pag-atake ng soul. Umalingaw-ngaw ang mga alon sa puso ng Skeletal Division Leader. Alam na alam nito kung gaano kalakas ang taglay ng pag-ataking iyon. Kahit na ang mga nasa half-step na Origin Core Realm ay hindi maka-address ng ganap na hindi nasaktan. Ding-ding-pong! Bam! Ang grupo ay matagumpay na napalibutan ng Skeletal Division Leader na nagpakawala ng isang alon ng mga pag-atake. Mabagal ang galaw ng Skeletal Division Leader dahil sa Eye of Ice Soul at umuungal ito sa mga pag-ataking ito. Boom! Biglang nanginig at nabasag ang The Devouring Spirit 10,000 Withering Array. May sumisira sa mata ng hanay at, sa isang iglap, nawala ang itim na ambon na nakapalibot sa kastilyo, na nagpapahintulot sa sikat ng araw mula sa labas ng mundo na sumikat. Malungkot ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader at alam nitong natalo na ang labanan, kaya nagsimula itong sumigaw, "Mga Junior, ang Scarlet Moon Sacred Religion ay muling mamamahala sa kontinente. Hindi ka makakataka sa kapalarang ito." Weng! Ang nasugatan na katawan ng Skeletal Division Leader ay biglang nagpakawala ng singsing ng ginto at pilak na apoy na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng aura nito, na para bang ito ay isang tunay na soberano. Hu! Ang malakas na aura ay tila namumuno sa langit at lupa, na pinipilit na bumalik ang lahat. Kaagad pagkatapos noon, ang mga buto ng Skeletal Division Leader ay lumabo habang ito ay kumikislap palabas ng kastilyo na may alon ng ginto at pilak na apoy. Hiu! Sa ilang paghinga lang, ang bahid ng apoy ay umabot sa dulo ng disyerto. Isang mahabang hininga ang pinakawala ng matandang So at kasama sa loob ng kastilyo. Plop! Plop! Parehong nahulog sa lupa sina Elder Baker at Vanji na may mahinang aura. Pagkatapos ng laban na ito, at gamit ang lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan, ang mga eksperto na naruroon ay naubos. Sa wakas ay nanalo na kami. Pagkatapos ng labanang ito, ang Skeletal Division Leader ay magiging lubhang mahina at mangangailangan ng hindi bababa sa 1 taon o 2 para makabawi. Napabuntong hininga ang matandang Su. Lahat ng naruroon ay parang nakatakas sa kamatayan. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng Division Leader ng Scarlet Moon Demonic Religion dito? Para sa karamihan ng mga tao, ang nakaligtas ay napakaswerte na. Salamat sa lahat para sa iyong tulong.
Ipaubaya sa akin ang natitira. Isang mahinahon at mapayapang boses ang umalangaw-ngaw mula sa itaas ng kastilyo. Tumigil ang lahat at tumangala sa lumulutang na kabataang asul ang buhok. Maraming puso ang nanginginig sa puntong ito. Ang kabataang ito ay may mahalagang bahagi kung bakit hindi sila namatay kahit na sa halip ay nagwagi. Si Francis lamang ang hindi nasaktan sa kastilyo. Francis, hahabulin mo mag-isa ang division leader. Kinagat ni Vanji ang kanyang mga ngipin at sinubukang tumayo. Brother Hanford, dapat nating planuhin ito. Pangungumbinsi ng matandang Sue. Si Elder Baker ay may komplikadong ekspresyon. Francis, hindi ko rin inirerekomenda na habulin mo. Ang Skeletal Division Leader ay isang sovereign sa tuktok nito at tiyak na mayroon itong malakas na paraan ng pagliligtas ng buhay. Bahagyang ngumiti si Francis, makaalis lang ako sa cloud area nang walang pag-aalala pagkatapos kong tapusin ito. Kung gusto mo talagang ituloy ang Skeletal Division Leader, magagawa natin ito pagkatapos nating makarecover. Kung tutuusin, kaaway ko ang Skeletal Division Leader na iyon. Mataimtim na sabi ni Elder Baker. Nang marinig ito, tumango ang lahat. Lalong lalamag ang landas habang tumatagal tayo. Salamat sa lahat ng iyong mabuting hangarin, ngunit sapat na ako. Umiling si Francis at ngumiti. Weng! Isang pares ng mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumitaw sa kanyang likuran, na naging dahilan upang ang hangin at kidlat na si Yuan Chi ay tumunog. Sapat na ako. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa puso ng matandang So at ng kumpanya matapos itong marinig. Napakatitiwala ni Francis na kaya niyang patayin ang Skeletal Division Leader. Nagkatinginan sina Elder Baker at Vanji nang may gulat. Hiu! Sa isang flap ng mga pakpak, si Francis ay naging isang streak ng kidlat na kumikislap sa hangin, halos kapareho ng bilis ng Skeletal Division Leader. Sa loob ng kastilyo, hindi mapakali ang mga tao habang nakatingin sila kay Francis na lumilipad palayo. Talagang karapat-dapat siyang maging isang napakahusay na kababalaghan. Ilang pamamaraan pa ba ang hindi pa niya nagagamit? Napabuntong hininga si Elder Baker. Trevor, Francis, at ang iba pang mga kababalaghan. Hahamunin ko kayong lahat sa pagbalik ko. Ang magagandang mata ni Vanji ay napuno ng katatagan at puno ng hangarin sa labanan. 485 Earth Grade Weapon Shadow. Makalipas ang 5 o 6 na araw, sa kaibuturan ng Sky Cloud Forest. Hiu! Isang sunod-sunod na hangin at kidlat ang dumaan sa kagubatan, na naging dahilan upang manginig sa takot ang mga kalapit na hayop. Makalipas ang ilang paghinga, huminto ang sunod-sunod na hangin at kidlat sa tuktok ng isang malaking kalapit na puno. Sa puno, ang isang asul na buhok na kabataan ay huminga ng mahina habang ang pares ng hangin at mga pakpak ng kidlat ay kumupas. Nilaybot ng kanyang kaliwang mata ang buong lugar, hinahanap ang anumang natitirang aura sa malapit. Kahit na ang pinakamaliit na detalye, tulad ng alikabok na lumulutang sa hangin o ang pagbabago sa Heaven Earth Yuan Chi, ay hindi nakaligtas sa kanyang mata. Dito. Hindi maiwasan ni Francis na magulat habang nakatingin sa harapan. Sa harap ng kagubatan ay isang maliit na batis, at sa tapat ng batis ay isang maliit na kanyan. Naalala ni Francis ang kanyan na ito. Noon, napilitan siyang mawala ng pag-asa dito nang dumating si Ran Xiaoyuan at isang mag-asawang disipulo at pinatay ang lobo, na nagpapahintulot kay Francis na makatakas. Hindi niya akalain na darating siya dito kapag hinahabol niya ang kalaban. Sa nakalipas na ilang araw, hinabol ni Francis ang Skeletal Division Leader. Ang lakas ng huli ay hindi maarokat, kahit na naiintindihan ni Francis ang pamana ng Wind Lightning Emperor na dalubhasa sa bilis, nahihirapan pa rin si Francis na abutin. Kung hindi dahil sa katotohanang nilinang ni Francis ang mga panimulang yugto ng Wings of Wind and Lightning, matagal na niyang nakalimutan ang Skeletal Division Leader. Sa kabutihang palad, kahit na wala siyang kalamangan sa bilis, pinahintulutan siya ng kanyang God Spiritual ay na mag-lock sa Skeletal Division Leader. Sa kanyang makapangyarihang kaluluwa at mental energy level, ang enerhiya ni Francis ay nakabawi kaagad. Nauna ka lang. Tingnan natin kung hanggang saan pa ang kaya mong takbuhin. Malamig na ngumisi si Francis habang binuhay niya ang pares ng mga pakpak at lumipad sa ibabaw ng kanyan. Siya ay dumaan sa kanyan at nagpatuloy sa kagubatan.
Ang kagubatan ay biglang naging mas madilim at mas misteryoso. Pwede ba ang lugar na iyon? Nanginginig ang puso ni Francis habang nakatingin siya sa kailaliman ng kagubatan. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanyang God's spiritual eye, masasabi niya kung saang direksyon patungo ang Skeletal Division Leader, at ang lugar na iyon ay kung saan kahit si Francis ay nag-iingat. Kung hindi niya kailangan, hindi siya papasok. Sa ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ang Skeletal Division Leader. Siya ay nasugatan at pagod. Nagpakita si Francis ng layuning pumatay habang patuloy pa rin siya sa pagpasok. Kasabay nito, sa loob ng maulap na lugar kung saan nakaharang ang paningin. Isang gutay-gutay na kalansay na napapaligiran ng isang patong ng madilim na kumikibot na apoy ang lumitaw. Nakalok sa akin ang asul na buhok na iyon at hindi na lang mawawala. Ang Skeletal Division Leader ay nagngangalit ang mga ngipin sa puot. Sa nakalipas na ilang araw, sinubukan niya ang lahat para takasan si Francis. Halimbawa, ang paggastos ng mas maraming yuan-chi at pagtaas ng bilis. Pansamantala itong magiging 2 beses ng mas mabilis kaysa kay Francis. Gumagamit din ito ng mga lihim na pamamaraan na magtatago ng landas nito at lumikha ng mga maling aura na magtatangka na linlangin ang kaaway. Gayunpaman, anuman ang gawin nito, hindi nito maitapon si Francis. Sa huling 2 araw, naisip nito na matagumpay nitong naitapon si Francis, kaya nagpakawala ito ng hininga at nagtago sa isang tagong lugar upang subukang gumaling. Gayunpaman, makalipas ang 1 oras, lumitaw ang Eye of Heaven nang wala saan at nagpadala ng nagninangas na apoy sa kaluluwa nito, na nagpalalim sa mga sugat nito. Malapit na ako sa 100 Graves Forbidden Ground. Ang bilang ng mga eksperto na maaaring makapasok dito at mabuhay ay mabibilang sa isang kamay. Ang Skeletal Division Leader ay ngumisi habang ang nakapalibot na apoy nito ay lumiwanag at ito ay dumaan sa ambon. Maya-maya, dumating ang Skeletal Division Leader sa isang lugar ng mga buto. May isang misteryosong kapangyarihan na pumuno sa hangin. Mayroong 100 libingan na nakapalibot sa lupa sa gitna. Sa pinakagitna ay may nakatayong bato na katulad ng isang altar. Kahit ang isang taong kasing lakas ng Skeletal Division Leader ay nakaramdam ng pagkabalisa at lamig nang pumasok ito sa lugar. Pagkatapos ay maingat nitong inilabas ang isang sirang piraso ng Blood Jade. Kahit na ang mga soberano ay hindi madaling harangin ang sumpa kung sila ay pumupunta rito. Sa kabutihang palad, nakapunta na ako dito kasama ang Patriarch noon at may mga paraan upang labanan ito. Ang Skeletal Division Leader ay nakaupo sa gitna ng lupa, ngunit hindi ito nang ahas na lumapit sa mga libingan. Matapos makapasok sa 100 Graves Forbidden Ground, ang puso ng Skeletal Division Leader ay sa wakas ay nakaka-relax. Hindi ito natakot sa pagdating ni Francis. Inaabangan pa nito ang pagdating niya. Kung siya ay dumating, ang sumpa lamang ay magiging isang abala. Ayon sa alam nito, iilan lamang sa mga sovereign ang ganap na makaka-address dito nang hindi nasaktan. Ang average sovereigns ay kailangang magbayad ng presyo para makapasok dito. Kalahati ng oras na tumagal upang gumawa ng tsaa mamaya. Hiu! Ang tunog ng hangin at kidlat ay lumitaw mula sa maulap na sona sa labas. Nandito siya. Tumibok sa tuwa ang puso ng Skeletal Division Leader. Hindi na ito makapaghintay hanggang sa pumasok si Francis. Hehe, papasok na ako. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw mula sa maulap na lugar nang pumasok siya sa 100 Graves Forbidden Ground. Sa sandaling sabihin ang mga salita, isang asul na buhok na kabataan ang lumutang sa lugar. Woo! Ang kapangyarihan ng sumpa ay nagtangkang sirain si Francis. Ang kaliwang mag-aaral ni Francis ay nagkontrata at nagpakawala ng isang tipak ng nakakatakot na aura na pag-aari ng sinaunang panahon, na naging sanhi ng pagkawasak ng sumpa. Talagang naglakas loob ang batang iyon na pumunta rito. Ano? Aura noong sinaunang panahon. Halos masunog ang puwit ng Skeletal Division Leader mula sa pagkakaupo habang pinagmamasdan si Francis na mayabang na pumasok. Sa mga tuntunin ng pagharap sa sumpa mula sa lugar na ito, si Francis ay mas relaxed kaysa sa Skeletal Division Leader. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano, habang ang Skeletal Division Leader ay kailangang bigyang pansin ang sumpa. Nangangahulugan ito na ang lakas ng labanan ni Francis ay hindi limitado samantalang ang Skeletal Division Leader ay
Ang biglaan at hindi inaasahang pagbabagong ito ay halos umubo ng dugo ang Skeletal Division Leader. Wind Lightning Crackling Strike. Nang walang sinasabi, agad na umatake si Francis. Boom! Isang malaking talon ng hangin at kidlat ang tumama patungo sa Skeletal Division Leader. Matapos mawala ang gold and silver whip, magagamit na lang ng Skeletal Division Leader ang natitirang braso nito para sagupaan ang suntok ni Francis. Ding! Napaatras ng ilang hakbang ang Skeletal Division Leader, at may ilang scorch marks ang naiwan sa katawan nito, ngunit hindi ito masyadong nasugatan. Skeletal Division Leader, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal sa gutay-gutay na katawan na iyon. Ngumiti si Francis at sinabing may lubos na pagtitiwala. Sa nakalipas na ilang araw, ang lakas ng labanan ni Francis ay halos maihahambing sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Sinimulan ni Francis na gamitin ang mga diskarte mula sa Wind Lightning Stone Tablet sa aktwal na labanan. Sa bawat aksyon, siya ay magiging dahilan upang ang Lightning Yuan Chi sa malapit ay yumangal at sumipol. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng bawat galaw ay maaaring lumakas sa paglipas ng panahon habang siya ay lumalaban. Sa mga tuntunin ng kaluluwa, si Francis ay maihahambing sa Origin Core Realm. Ito ay dahil sa epekto ng Wood Spirit Soul Essence at ang layunin ng isang may kalikasan na natutunan niya mula kay Wu Heng. Sa mga tuntunin ng layunin, malapit din siya sa pinakamataas na True Lord rank. Ito ay nagbigay daan kay Francis na magkaroon ng battle power na malapit sa limitasyon ng True Lord rank kahit na siya ay nasa early stage pa lang na True Lord rank. Junior, huwag kang mayabang. Hindi mo ako matatalo. Malungkot ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader. Ang lakas ng labanan nito ay mas mahina kaysa sa 5 o 6 na araw na nakalipas. Sa kabaligtaran, tumaas ang battle power ni Francis habang patuloy niya itong ginagawang perpekto sa totoong labanan. Pang pang pang. Ang Skeletal Division Leader ay umatras, hindi na nakasabay sa paghampas ni Francis. Maaaring tanggapin ng Skeletal Division Leader ang mga normal na pag-atake ni Francis, ngunit patuloy na gumagamit si Francis ng Eye Bloodline technique sa mga kritikal na sandali, na mas makakasakit sa kaluluwa ng Skeletal Division Leader. Ang mga nakatagong diskarte ng Skeletal Division Leader ay higit sa lahat ay mga ghost technique na labis na ikinagalit ng mga normal na eksperto, ngunit sa kasamaang palad para dito, si Francis ay nababanat sa mga pag-atake ng mental energy. Dahil ang kaluluwa ni Francis ay halos nasa Origin Core Realm level, ang ilan sa mga kilos ng pagpatay ng Skeletal Division Leader ay walang silbi. Magagamit ko lang ang galaw na iyon pagkatapos. Ang Skeletal Division Leader ay biglang nagngalit ang mga ngipin at naglabas ng isang singsing na ginto at pilak. Sa sandaling iyon, tumaas ng kalahating antas ang aura ng Skeletal Division Leader at naging sanhi ng panginginig ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang makapangyarihang aura na ito ay lumampas sa True Lord rank at posibleng maihahambing sa pinakamataas na kapangyarihan nito. Ginagamit ang puwersa ng buhay nito. Bumagsak ang puso ni Francis at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ghostbone Giant Spirit. Ang aura ng Skeletal Division Leader ay ganap na maihahambing sa isang sovereign at ang mga buto nito ay biglang nagsimulang tumubo. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga buto ng Skeletal Division Leader ay ilang palapag at nakipag-ugnay sa itim na apoy. Sa harap nito, si Francis ay tila isang bata. Higit pa rito, ang gutay-gutay na katawan ng Skeletal Division Leader ay tila sumanib sa lupa sa ilalim niya at sumipsip ng isang kapangyarihan na ginamit nito upang makabawi. Mamatay. Napakaganda ng aura ng Skeletal Division Leader. Ang bawat kilos nito ay tila sentro ng mundo. Sa ilalim ng estadong ito, damable ang lakas ng labanan nito at maaari nitong mapatay ang pinakamataas na True Lord rank sa isang hit. Kahit na dumating si Elder Baker, malamang na hindi niya maharangan ang isang suntok mula sa Skeletal Division Leader. Nakakatakot na kapangyarihan. Si Tyrone mula sa Pure Moon Spiritual Sect ay nasa antas na ito lamang. Nanginig ang puso ni Francis. Sa kritikal na sandaling ito, hindi siya umatras. Isang bahid ng pagkabaliw ang lumitaw sa kanyang mga mata habang ang linya ng dugo sa kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa pananabik na naging kulay asul na nakakapanghina ng buto. Ice Imperial Spear.
Pinagsalikop ni Francis ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang transparent na anino ng Ice Imperial Spear. Weng! Tila nanginginig ang hangin habang ang hindi maipaliwanag na lamig ay nagsimulang mag-freeze sa lugar. Hindi maganda. Paano ito posible? Ang anino ng isang Earth-grade na sandata. Ang nakakatakot na suntok ng Skeletal Division Leader ay nagsimulang bumagal at nag-freeze matapos itong masuntok. Nagsimula itong sumigaw. Lumitaw ang gulat at takot sa mga mata nito habang pinapanood si Francis na umiikot sa kanyang bloodline power at ipinatawag ang Ice Blue Spear Shadow. 486 kaluluwa alipin. Sa panahong nagpanik ang Skeletal Division Leader, ganap na pinaikot ni Francis ang kanyang bloodline power at itinulak ang kanyang mga palad pasulong. Shoo! Ang anino ng Ice Imperial Spear ay nagpalabas ng isang sinaunang marilag na aura na tila umaabot sa walang limitasyong yelo. Basag! Ang hindi kumpletong Earth-grade na sandata ay sumire sa pag-atake ng Skeletal Division Leader ng madali at nagpatuloy pasulong, pinalamig ang katawan nito. Puno ng takot ang mukha ng Skeletal Division Leader at sinubukan nitong umatras, ngunit abnormal na mabagal ang mga galaw nito. Mamatay! Inilipat ni Francis ang kanyang bloodline power para mapanatili ang Spear Shadow at itinulak palabas sa pangalawang pagkakataon. Isang misteryosong ice blue light ang bumalot sa lugar. Ang huling natitirang braso ng Skeletal Division Leader ay agad na nagyelo, nagkapira-piraso. Sa mga sandaling ito, nawala na ito ng dalawang braso at may katawan at binti lamang. Tumigil ka, hindi mo magagawa ito. Nang magsimulang mag-freeze ang Skeletal Division Leader, ang mga eye socket nito ay nagdulot ng takot. Gumamit ito ng isang lihim na pamamaraan upang mas maipit ang puwersa ng buhay nito. Sinubukan ni Francis ang kanyang makakaya upang ipagpatuloy ang pagpapanatili ng anino ng sibat, ngunit ito ay nagiging hindi matatag. Ang pakiramdam ng kanyang kapangyarihan drainang ay lubos na halata. Hindi ko ma-maintain ng matagal. Habang lumilipas ang panahon, bababa ang kontrol ko dito. Sure. Bahagyang ngumiti si Francis at itinigil ang kanyang bloodline, binawi ang Ice Blue Spear Shadow. Pagsira ng kidlat ng hangin. Nagpalabas si Francis ng makikinang na liwanag ng hangin at kidlat, na pinalapot ito sa isang bola. Woo! Ang bola ng hangin at kidlat ay biglang sumabog, na nagpadala ng mga alon ng hangin at kidlat sa 100 yarda. Sa pamamagitan ng isang boom, ang nagyelo na katawan ng Skeletal Division Leader ay sumabog sa mga libingan sa ibaba. Ang pag-ataking ito ay halos maputol ang Skeletal Division Leader. Ikaw. Maaari ka bang magkaroon ng hindi kumpletong Earth-grade item? Halos mabali ang mga buto ng Skeletal Division Leader at sinubukan nitong magpumiglas. Ito ay lubos na natigilan. Kung nagamit ni Francis ang Earth-grade weapon Shadow sa pangatlong beses, sapat na iyon para patayin ito. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Francis, sa halip ay binawi ang kanyang bloodline power. Sa totoo lang, kayang gawin ni Francis ang pangatlong suntok kung gugustuhin niya, ngunit maubos nito ang kanyang bloodline power. Sure! Ang figure ni Francis ay kumislap at dumapo sa mga libingan kung saan niya binasag ang kanyang paa sa ibabaw ng ulo ng Skeletal Division Leader. Brat, gawin mo ang gusto mo. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Bagamat ang Skeletal Division Leader ay nakaramdam ng labis na kahihiyan at galit, hindi siya masyadong nagpumiglas. Siya ay lubos na natalo kay Francis. Nang lumitaw ang anino ng Earth-grade na sandata, napagpasyahan ang nanalo. Maliban kung ito ay isang soberano sa kanilang pinakamataas na estado, walang sino man ang makakaharap sa gayong kapangyarihan. Hindi ko kayang bitawan ng ganoon kadali. Kinusat ni Francis ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang katawan ng ginto at pilak na katawan ng Skeletal Division Leader. Alam ni Francis kung gaano kaitigas at kalakas ang mga butong ito. Ito ang katawan ng isang sovereign, isang taong nakatanggap ng mga pag-atake mula kina Elder Baker at Vanji ng direkta. Iniisip ni Francis kung gagawin o hindi ang Skeletal Division Leader na ito bilang isang skeleton ghost corpse. Kahit na hindi niya ginawa, ang tumpok ng mga buto na ito ay isang magandang material para sa paggawa ng mga bangkay ng multo.
Ito ang dahilan kung bakit hindi inatake ni Francis ang Skeletal Division Leader sa ikatlong pagkakataon gamit ang Earth Grade na sandata. Skeletal Division Leader, mayroon kang dalawang pagpipilian sa kasalukuyan. Ang una ay ang mamatay at maging material para sa aking mga bangkay ng multo, ang pangalawa ay ang maging alipin ko. Si Francis ay napaka-prangka. Ikaw. Walang hiyang brat. Ang Skeletal Division Leader ay umungal at nagpupumiglas, ngunit ang paa ni Francis ay nasa ulo nito. Isang pag-iisip lang ang kailangan para mapatay ni Francis ang Skeletal Division Leader. Ang lakas ng labanan ng Skeletal Division Leader ay wala pa sa 10% ng pinakamataas nito, kaya hindi ito nakatiis. Hindi parang ayaw ng Skeletal Division Leader na gumamit ng lihim na pamamaraan o tumakbo, ngunit sa sandaling naisip nito ang nakakatakot na bloodline ng mata ng kaaway at ang kanyang katatagan sa mental energy, naramdaman ng Skeletal Division Leader na walang magawa. Ang God Spiritual Eye ni Francis ay nakalock sa Skeletal Division Leader. Kung ang huli ay gumawa ng anumang kahinahinalang paggalaw, gagamit siya ng Eye Fire at agad na tatapusin ang buhay nito. Alam din ito ng Skeletal Division Leader. Junior. Hindi ako naniniwala na gagamitin mo ang katawan ko sa paggawa ng mga bangkay. Alam mo ba ang unang bagay tungkol sa mga bangkay ng multo? Ang Skeletal Division Leader ay sumuko sa pakikibaka at isang bahid ng tuso ang lumitaw sa mga eye socket nito. Nakipag-usap ito gamit ang huling bagay na may halaga kay Francis. Sinabi ni Francis na gagamitin niya ang katawan ng Skeletal Division Leader kung ito ay mamatay at tinanong siya ng Skeletal Division Leader tungkol dito. Kung mali ang pahayag na ito, hindi ito papatayin ni Francis ng ganoon kadali. Walang handang pumatay ng isang soberano ng ganoon. Sure. Dalawang Dark Silver Ghost Corpses ang lumitaw sa kaliwa at kanan ni Francis. Ang kanilang mga aura ay umabot sa maagang yugto ng True Lord rank. Kumikislap ang mga eye sockets ng Skeletal Division Leader. Halatang masasabi nito ang lakas ng dalawang ito. Higit pa rito, isang maliit na itim na perla sa kamay ni Francis ang nakakuha ng atensyon ng Skeletal Division Leader. Ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses ay kinuha mula sa itim na perlas na ito. Yung itim na perlas. Tumibok ang puso ng Skeletal Division Leader. Nagdadalubhasa ito sa mismong mga bangkay ng multo o kung hindi ay hindi nito gagawing kalansay ang sarili upang makatakas sa pag-atake ng 10 mahusay na puwersa sa unang lugar. Isa ito sa mga nangungunang espesyalista sa larangang ito sa buong Azure Flower Continent. Ang 10,000 Ghost Pearl ay isang sagradong bagay mula sa 10,000 Ghost Emperor, at ang aura ng perlas lamang ang nagpabilis ng tibok ng puso ng Skeletal Division Leader. Sa pagmamasid sa perlas, nakaramdam ito ng pagnanasang yumoko. Limitado ang pasensya ko. Mamatay ka o maging alipin ko. Naiinip na sabi ni Francis. Ang kanyang ekspresyon ay hindi inarte para gawin ito. Talagang gusto lang niyang tapusin ang negosyong ito at bumalik sa Canopy Great Country. Ang mga mata ng Skeletal Division Leader ay tumingin sa kaliwang mata ni Francis at sa 10,000 Ghost Pearl. Ang spiritual eye ng Diyos ay ginawang maingat at walang magawa ang Skeletal Division Leader, habang ang 10,000 Ghost Pearl ay nagbigay sa kanya ng hindi mapigil ang kasakiman. Kapag hindi ako naging alipin, tiyak na mamamatay ako. Kung papayag ako, may kaunting pagkakataon na magagawa kong i-flip ang mga bagay sa hinaharap, at ang perlas na iyon ay magiging akin. Sa wakas ay gumawa ng desisyon ang Skeletal Division Leader. Nahuli ng 10,000 Ghost Pearl na nasa kamay ni Francis ang Skeletal Division Leader. Sa ilang daang taon nitong karanasan, hindi pa ito nakakita ng Ghost Daw item sa antas na ito. Marahil ay walang ibang bagay na katulad nito sa buong kontinente. Kung maaari itong mag-counterattack sa hinaharap at magtagumpay, kung gayon ang mga gantimpala ay hindi masusukat. Pumapayag akong maging alipin mo, ngunit kailangan mong pumayag na magkaroon ako ng sariling isip. Pumayag naman ang Skeletal Division Leader. Okay. Pinag-isipan ito ni Francis bago pumayag. Mayroong dalawang paraan upang alipinin ang Skeletal Division Leader. Ang una ay gawin itong bangkay ng multo at sirain ang isip nito. Mawawalan ito ng kontrol sa kanyang katawan.
Ang pangalawa ay ang kontrolin ng Skeletal Division Leader at, kahit na magkakaroon ito ng sariling kamalayan, susundin nito si Francis dahil sa banta sa buhay nito. Tiyak na hindi sasang-ayon ang Skeletal Division Leader sa unang paraan at mas pipiliin niyang mamatay sa halip. Kung ito ay naging ghost corpse ni Francis nang walang sariling kamalayan, iyon ay mas masahol pa sa kamatayan. Hindi bababa sa nagkaroon ito ng kaunting pag-asa sa pangalawang paraan. Halimbawa, kung namatay si Francis, magiging malaya ang Skeletal Division Leader. Sa makatuwid, ang pangalawang paraan ay mapanganib at kinakailangan ang gumagamit na maging malakas. Pagkatapos ng lahat, ang Skeletal Division Leader na ito ay isang sovereign at kilala sa pagiging tuso nito. Kung ang isang normal na dalubhasa ay aalipinin ito, sila ay papatayin sa loob ng ilang minuto. Kahit na ang pangalawang paraan ay mas mapanganib, ang isang alipin na may katalinuhan ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa isang walang. Alam ni Francis ang mga kalamangan at kahinaan, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Tiwala siya sa kanyang lakas at naniniwalang kaya niyang kontrolin ang Skeletal Division Leader. Pagkaraan ng ilang sandali ng pahinga, umupo si Francis sa harap ng Skeletal Division Leader at inipon ang kanyang kapangyarihan sa mata. Umupo sa tabi niya ang munting boss ang magnanakaw at pinagmasdan ng Skeletal Division Leader, habang ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses ay nakatayo sa kaliwa at kanan ng huli. Ang pulang apoy sa Skeletal Division Leader's eye sockets ay lumabo habang ito ay bumaantong hininga sa kanyang puso. Ang junior na ito ay higit sa maingat. Makalipas ang isang oras, matagumpay na pinagsama ni Francis ang Dark Heartseed sa kaibuturan ng kaluluwa ng Skeletal Division Leader. Itong Dark Heartseed ay iba sa isa sa Clint. Noong nakaraang pagkakataon, pilit na inilagay ni Francis ang kanyang Dark Heartseed sa isip ni Clint at, kung masyado siyang lumaban, maaari na siyang mamatay. Sa pagkakataong ito, tumulong ang Skeletal Division Leader na ilagay ang Dark Heartseed sa kaibuturan ng kaluluwa nito. Higit pa rito, ang Dark Heartseed sa pagkakataong ito ay naperpekto at nagkakahalaga kay Francis ng ilang dosenang beses na mas maraming enerhiya kaysa sa huling pagkakataon. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ay mas malakas. Ang paraan ng kontrol na ito ay kinabibilangan ng Tao of the Soul at ginagamit sa isang eye bloodline. Ito ba ay ang Dark Eye Forbidden Page? Natakot ang Skeletal Division Leader ngunit hindi nakatiis. Sa kabaligtaran, kinailangan pa nitong tulungan si Francis. Alam na alam ng Skeletal Division Leader kung gaano kalakas ang Dark Heartseed. Para itong bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Hindi masama. Tumango si Francis sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Ang Dark Heartseed sa pagkakataong ito ay napakalakas at maaaring kunin ang buhay ng Skeletal Division Leader anumang oras na gusto niya. Kahit na nakabawi ako pabalik sa aking pick, ang pagkakataon na masira ko ang discarding ito ng tahimik ay mas mababa sa 10%. Napakapangit ng ekspresyon ng Skeletal Division Leader habang nakahiga ito sa sahig. 487. Sa loob ng 100 Graves Forbidden Ground, umupo si Francis sa mga bunten ng buto at nabawi ang kanyang Yuan Chi. Dahil sa kanyang malakas na mental energy, ang kanyang source of true spirit ay napalitan sa loob ng kalahating araw, at ito ay talagang mas malakas kaysa dati. Kung ikukumpara doon, mas mabagal ang kanyang eye bloodline power recovery speed. Ang pagpapanatili ng sandata anino ay nangangailangan ng labis na pinsala sa aking kadugo. Hindi ito gagaling ng walang ilang araw na pahinga. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at naramdaman ang Ice Imperial Spear sa kanyang katawan. Ang kasalukuyang estado ng Ice Imperial Spear ay kakaiba. Ito ay natutulog. Higit pa rito, hindi lahat ng Earth Grade ay maaaring mag-transform sa isang likido at sumanib sa katawan. Dahil sa espesyalidad ng Ice Imperial Spear, ang likidong anyo na ito ay lubos na nauugnay sa mga batas ng tubig. Dahil dito kaya nagamit ni Francis ang aura at kapangyarihan ng Ice Imperial Spear. Kahit na ang isang aktwal na sovereign ay hindi makokontrol ang Ice Imperial Spear. Ang mga armas na Earth Grade ay nahati sa mga tier tulad ng lahat ng iba pa, at para mapanatili ng Purple Saint Partial Spirit ang Ice Imperial Spear, tiyak na hindi ito isang pangkaraniwang Earth Grade na armas.
Pagkalipas ng 2 araw, halos bumawi na ang bloodline power ni Francis. Sa kabilang banda, ang Skeletal Division Leader ay nakahiga pa rin sa lupa at dahan-daang sinisipsip ang hangin ng kamatayan sa loob ng 100 Graves Forbidden Ground para gumaling. Masyadong mabagal. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Kailangan niyang bumalik sa Canopy Great Country. Ang Skeletal Division Leader ay nagsalita sa isang mapait na tono, "Ako ay pinaghiwa-hiwalay ninyong lahat at kinailangan kong gamitin ang aking puwersa sa buhay. Kakailanganin ko ng hindi bababa sa 1 taon o 2 upang ganap na makabangon sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ngunit makakabawi ako ng maraming beses ng mas mabilis sa 100 Graves Forbidden Ground." Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at siniyasat ang estado ng Skeletal Division Leader. Napakatigas ng katawan ng Skeletal Division Leader at kayang tiisin ang halos anumang pag-atake ng sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm. Gayunpaman, kapag nabali ang mga buto nito, magiging napakabagal na makabawi. Bibigyan pa kita ng 10 araw. Tinansya ni Francis na sapat na ang 10 araw para ibalik ng Skeletal Division Leader ang lahat ng buto nito. Sinabi rin ni Francis sa maliit na paws ang magnanakaw na ibalik ang putol na kamay. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nag-aatubili na ibinigay ang braso at ang ginto at pilak na letigo pabalik sa Skeletal Division Leader. Pagkatapos ng lahat, ang Skeletal Division Leader ay alipin ni Francis at mas makakatulong sa kanya kung mas malakas ito. Natahimik si Francis bago kumuha ng isang patak ng Elixir of Life. Agad na nagliwanag ang mga mata ng Skeletal Division Leader nang makita ang patak. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng isang maalamat na bagay tulad ng Elixir of Life. Bagamat ang elixir ay hindi gaanong nakakapagpagaling ng aking mga buto, maaari nitong ibalik ang pundasyon ng aking buhay, at kapag ito ay gumaling, ang bilis ng aking pagbawi ay tataas. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader nang matanggap nito ang Elixir of Life. Nagsimulang tumaas ang aura nito pagkaraan ng ilang sandali. Tumango si Francis. Kung magpapatuloy ito, ang mga pinsala ng Skeletal Division Leader ay gagaling sa loob ng kalahating taon at ito ay lalakas pa. Sa panahong ito, nagsimulang maglakad si Francis sa 100 Graves Forbidden Ground. Nakuha ng malalaking libingan ang atensyon ni Francis. Si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw ay dumating sa parang altar na lugar sa pinakagitna noon at nakikiusyoso pa rin tungkol dito. Mamaling ang tingin niya sa Skeletal Division Leader. Marahil ang miyembrong ito ng Scarlet Moon Demonic Religion Upper Echelon ay makakaalam ng ilang sikreto. Ito ay isang teleportation stand na humahantong sa labas, na nilikha ng Patriarch at ilang iba pa ilang daang taon na ang nakalilipas. Mahirap na lumikha kahit noong nasa atin ang lahat ng mapagkukunan sa kontinente. Mahina ang boses ng Skeletal Division Leader. Teleportation tumayo sa labas. Bahagyang tumalo ng puso ni Francis. Medyo alam niya ang tungkol sa arrays at may mga hula siya noong una siyang pumunta rito, ngunit hindi niya inaasahan na konektado ito sa mga lugar sa labas ng Azure Flower Continent. Ibig sabihin ba nito ay maaari na akong umalis sa Azure Flower Continent at pumasok sa ibang mga lugar? Hindi si Francis ang pulaka sa isang balon mula noon. Nakipag-away siya sa mga henyo ng 2 star na sekta noon at mayroon siyang disenteng kaalaman sa labas ng mundo. Kung ito ay ilang daang taon na ang nakalilipas, oo, ngunit ang teleportation stand dito ay nasira mula sa labanan noon at hindi na ginagamit ng mahabang panahon. Mahirap sabihin. Bumantong hininga ang Skeletal Division Leader at umiling. Halatang hindi nito alam kung gagana ang stand o hindi. Tumango si Francis at nagsimulang suriin ang lugar. Meow meow. Ang maliit na figure ng paws ang magnanakaw ay nagsimulang lumibot sa malapit habang ang mga mata nito ay gumagalaw pabalik-balik. Nang muli silang pumasok sa silid, wala itong laman. Isang scroll ang lumitaw sa kamay ni Francis, na naglalaman ng mga salita na hindi niya maintindihan kahit hanggang ngayon, ang Three Saints Palace ay naging hindi natitinag sa lugar ng alikabok. Nitong mga nakaraang araw, nag-akit pa ito ng ilang one-star faction na halos basagin ang Curse of 100 Graves. Ngayon, naubos na ang enerhiya ng teleportation array. Ang unang subordinate na ito ay mauubos.
May mga hula si Francis. Hindi mahirap pag-aralan na ang teleportation array na ito ay nilikha sa tulong ng mga puwersang nasa labas. Sinabi rin ng Skeletal Division Leader na hindi ito kayang likhain ng mga mapagkukunan ng kontinenteng ito. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagsimulang maghukay sa hindi kalayuan. Weng. Ang buong 100 Graves Forbidden Ground ay nagsimulang manginig habang ang isang malakas na invisible na sumpa ay umaagos patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Ang kapangyarihan ng sumpa ay 10 beses na mas malakas kaysa karaniwan, at maging si Francis at ang Skeletal Division Leader ay naapektuhan. Tumigil, iyan ang pinagmulan ng sumpa ng 100 Graves Forbidden Ground. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader habang sinusubukan nitong pigilan ang maliit na pasang magnanakaw. Ang mga aksyon ng maliit na pasang magnanakaw ay labis na walang galang sa 100 Graves Forbidden Grounds, na hinahamon ang kabangisan nito. Hindi maganda. Nakuha ng God Spiritual Eye ni Francis ang isang bakas ng invisible curse power na umaakyat patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Sure! Inilibot ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at nagpadala ng tipak ng sinaunang aura patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ngumiti ang munting pasang magnanakaw at pumitik sa hangin bago naglabas ng misteryosong maitim na punyal. Lumilikha ng malabo ang maitim na punyal sa bawat galaw, at biglang nagbago ang hindi nakikitang kapangyarihan ng sumpa. Woo! Ang misteryosong punyal ay nanginginig at tila kumikinang sa dilim na bumubulong sa malamig na garalgal na tono. Sa sandaling iyon, isang hindi mailarawang mahiwagang kapangyarihan ang bumaba at ginawang gabi ang araw. Lahat ng kapangyarihan ng sumpa sa lugar na ito ay sumisigaw at naglaho nang ito ay malapit na. Gabi. Pagbabago sa mga batas ng kalikasan. Ang punyal kaya na iyon ay isang maalamat na bagay ng Dao of Assassination. Bamuka ang bibig ng Skeletal Division Leader at hindi nito masabi kung ano ang nangyayari. Meow meow. Itinusok ng munting pasang magnanakaw ang punyal sa lupa at ginamit ito bilang pala habang patuloy itong naghuhukay. Parehong natigilan si Francis at ang Skeletal Division Leader. Ano ang kasaysayan ng pasang ito? Paano ito magiging handa na sundin si Francis gamit ang katalinuhan nito? Hindi maintindihan ng Skeletal Division Leader ang munting pasang magnanakaw. Ito ay likas na nadama na parang ang munting pasang ito na magnanakaw ay isang sorrow na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at alam ang higit pang mga bagay kaysa dito. Sure! Sa sandaling ito, lumapit si Francis sa tabi ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang espiritual na mata ng Diyos at ang aura ng mahiwagang punyal ay maaaring magpa-atres maging ang mga multo at mga Diyos. Ang misteryosong punyal ay tila naramdaman ang pagkakaroon ng espiritual na mata ng Diyos at bahagyang umungol. Mukhang hindi nito tinanggihan si Francis, ngunit nag-iingat ito sa kanya. Maaaring mas misteryoso pa ang punyal na ito kaysa sa Ice Imperial Spear. Hulaan ni Francis sa kanyang puso. Bumalik sa Purple Saint Treasured Palace, ang maliit na pasang magnanakaw ay gumamit ng hindi mabilang na mga pamamaraan upang sa wakas ay makuha ang misteryosong punyal na ito, at naaalala pa rin ni Francis ang takot at gulat ng Purple Saint Partial Spirit. Meow meow. Tumawa ng masama ang maliit na pasang magnanakaw at sinenyasan si Francis na tumulong. Ayos lang. Nagkibit balikat si Francis at naglabas ng sandata at nagsimula na ring maghukay. Paano? Paano ka naging napakawalan, Jie? Nagulat ang Skeletal Division Leader, ngunit pagkatapos ay sinubukan nitong bumangon at maghukay din. Gayunpaman, hindi nito magawa dahil hindi pa ganap na gumagaling ang mga buto nito, kaya masigasig na naghuhukay ang pusa at tao. Talk! Talk! Hindi nagtagal ay hinukay ang isang libingan, na nagsiwalat ng isang malakristal na itim na kabaong. Iyan ay isang kabaong na gawa sa Mystekin Black Crystal Stones, na naglalaman ng Heaven Earth Air ng Mystekin. Matagal na silang extinct sa kontinente at bihira kahit sa labas. Alam ng Skeletal Division Leader na itong Mystekin Black Crystal Stones ay pinagmumula ng enerhiya para sa mga sumpa. Kung titingnang mabuti ang loob, mayroong isang kalansay na nagliliwanag ng malakas na kapangyarihan at napanatili ng maayos. Kawili-wili.
Ang aura mula sa mga buto na ito ay hindi nawawala pagkatapos ng maraming taon at mayroon pa ring natitirang aura ng kaluluwa. Dahil ba ito sa Mystikin Black Crystal Stones? Si Francis ay napaka-curious. Sa pamamagitan ng espiritual na mata ng kanyang Diyos, masasabi niya na ang mga butong ito ay may aura na katulad ng kanyang mga bangkay ng multo. Kunin. Isang itim na perlas ang lumitaw sa kamay ni Francis na nagpadala ng kulay abong ambon, kinuha ang mga buto. F*** King Hell, iyon ay True Lord Rank Ghost Corpse material. Ang kalapit na Skeletal Division Leader ay umungal sa puso nito na ayaw. Alam nito na ang 100 Graves Forbidden Ground ay nilikha gamit ang mga katawan ng 100 True Lord Ranks upang lumikha ng napakalakas na sumpa. Hehe. Maghukay ka pa. Tumawa si Francis. Ramdam na ramdam niya ang pananabik ng 10,000 Ghost Pearl matapos niyang kunin ang isang katawan. Para bang ito ay gutom. Talk. 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 Hindi pinansin ng pusa at tao ang kapangyarihan ng sumpa at nagpatuloy sa paghuhukay. Pinagmamasdan ng malakas na katawan pagkatapos ng malakas na katawan na hinihigop sa 10,000 Ghost Pearl, ang puso ng Skeletal Division Leader ay nanginig, ano? Ano ang iniisip ng batang ito? Gusto ba niyang lumikha ng hukbo ng mga bangkay ng multo? 488. Sa umaga ng ikalawang araw, ang mga libingan ay ganap na walang laman. Mayroon lamang malalaking butas na walang laman na amoy dumi. Iniligpit ng tao at pusa ang mga gamit at ngumiti. Ang Skeletal Division Leader ay napunta sa pagkagulat pagkatapos ay sa inggit at selos. Sa huli, naasanay na rin siya. 100 skeleton. Ag. 100 perpektong napreserbang True Lord Rank skeleton na nakatago sa Mystikin Black Crystal Stone coffins. Bawat isa sa kanilang mga aura ay hindi pa nawawala. Sigaw ng Skeletal Division Leader sa puso nito. Sa kasamaang palad, ang taong tumanggap ng lahat ng magandang kapalarang ito ay hindi mismo. Kahit na alam nito na mayroong 100 True Lord Rank na mga bangkay sa ilalim ng lupa, wala itong kakayahang kunin ang mga ito. Sa kabilang banda, nagawang mahukay ng isang bata at isang pusa ang pinagmulan ng kapangyarihan ng 100 Graves Forbidden Ground. Hindi masama, hindi masama. Munting pasang magnanakaw, marami ka nang nagawa sa pagkakataong ito. Pulang-pula ang mukha ni Francis sa tuwa. Kapag ang daang mga katawan ng True Lord Rank na ito ay naging mga ghost corpses, magkakaroon siya ng buong hukbo ng True Lord Ranks. Ang sino mang may hawak ng gayong kapangyarihan ay maaaring magwala sa malalakas na bansa at angkan tulad ng larong pambata. Kahit na ang isang mahusay na bansa ay maaaring masira ng madali. Siyempre, hindi isang madaling gawain na gawing mga bangkay ng multo ang lahat ng mga katawan na ito. Bilang karagdagan, ang dami ng oras at enerhiya na kinakailangan ay magiging napakahusay. Ang dalawang True Lord Rank Ghost Corpses na pag-aari na ni Francis ay dinambong. Ang pag-upgrade ng Ghost Corpse sa True Spirit Realm ay mangangailangan ng mahabang proseso. Kaya kong kontrolin ang mga bangkay ng multo, ngunit hindi ako isang espesyalista. Upang pinuhin ang 100 True Lord Rank Ghost Corpses mula sa simula. Sumulyap si Francis sa Skeletal Division Leader, na naging dahilan ng pagsinok nito. Ilang sandali pa. At ang napakagandang gawaing ito ay magiging iyo. Ngumiti si Francis at tinapik ang balikat ng Skeletal Division Leader. Nanginginig ang Skeletal Division Leader at halos malaglag ang mga buto nito sa buong lugar. Bagaman ang mga kalansay na ito ay lahat ay may pundasyon ng isang True Lord Rank, ang paggawa ng alinman sa mga ito sa isang Ghost Corpse ay mangangailangan ng 1 toneladang pagsisikap at enerhiya. Ang Skeletal Division Leader ay may pusong umiyak. Ginagamit lang ito ni Francis bilang paggawa. Gayunpaman, kontrolado niya ang buhay nito, kaya kailangan nitong sumunod sa kanyang mga utos. Hinawakan ni Francis ang 10,000 Ghost Pearl at pinagsanib ang kanyang kamalayan dito. Ang 10,000 Ghost Pearl ay mamasa-masa at natatakpan ng ambon. 2 Dark Silver Ghost Corpses ang nakahiga sa sulok at dinadalisay ng hangin ng kamatayan sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Ang makapangyarihang mga aura at kaluluwa ng daang True Lord Rank Skeleton ay nagsimulang magbago pagkatapos makapasok sa perlas.
Ang 10,000 Ghost Pearl ay tila may mahiwagang kapangyarihan na lubhang angkop para sa pagpapalakas at pagpapalaki ng mga bangkay ng multo. Si Francis ay hindi masyadong nagsaliksik tungkol sa 10,000 Ghost Pearl. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangunahing kakayahan ay ang kanyang eye bloodline at ang mana ng Wind Lightning Emperor. Nakikisawsaw lang siya sa mga bangkay ng multo. Sa bilis na nangyayari, ang daang True Lord rank skeleton na ito ay automatikong magiging ghost corpses pagkatapos ng ilang taon, o marahil ay 12-dosenang taon. Makalipas ang ilang araw, Iron Dragon Strong Country. Sa tigang na desyerto, isang kastilyo ang halos natatakpan ng buhangin. Ang dating napakalaking kastilyo ay nasira, at ang tagwa ng Iron Dragon Alliance ay nawasak. Bukod sa Skeletal Division Leader, ang natitirang upper echelons ng Iron Dragon Alliance ay maaaring nahuli o napatay. Ang mga nakatakas ay hindi sapat para gumawa ng anuman. Bagamat mahigit 100 araw na ang lumipas, marami pa rin ang mga eksperto na naruroon. Nandito pa rin si Old Su, Elder Baker, Vanji, Clint, at mga kasama. Marahil ay nagbabantay sila sa pagbabalik ng Skeletal Division Leader, o baka may iba pa silang inaasahan. Ang Francis na iyon ay umalis upang ituloy ang isang miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion Upper Echelon. Malamang na hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Tumingin si Clint sa labas at bumulong sa sarili. Sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang hinangaan niya si Francis, sa parehong lakas at tapang, ngunit umaasa siyang papatayin si Francis upang maibalik niya ang kanyang kalayaan. Alam niyang hindi masyadong mataas ang pagkakataon. Ang kapangyarihan ng kaluluwa at mata ni Francis ay isang bagay na maaari lamang niyang tingnan. Ang kabataang iyon ay naging isang napakalaking kababalaghan, at isang hari ng lugar ng Cloud pagkatapos bumalik. Higit 100 araw na ang nakalipas, ngunit wala pa ring balita. Nabahala ang matandang Su. Walang sumang-ayon sa pagpili ni Francis na sundin ang Skeletal Division Leader. Kahit na ang Scarlet Moon Demonic Religion ay nawasak, sila ay kakila-kilabot pa rin. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga paraan ng isang division leader ay may up ng kanilang mangas? Old Su, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Si Francis ay mukhang hindi masyadong mayabang. Dapat ay mayroon siyang maaasahan kung maglakas loob siyang ituloy ang Skeletal Division Leader na mag-isa. Bahagyang ngumiti si Elder Baker. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Francis, ngunit iniisip niya kung anong uri ng pagpatay ang gagawin ni Francis pagkatapos bumalik mula sa hindi kilalang mana. Sa gabing ito, Hiu. Isang makinang na arko ng kidlat ang bumungad sa kastilyo. Bumalik na ako. Isang alon ng hangin at kidlat ang umihip sa kastilyo. Nakaramdam ng kaunting kilig ang matandang So at ang kumpanya, ngunit kakaiba ang pakiramdam nito. Tumalo ng puso ng lahat habang nakatingin sila sa asul na buhok na kabataan sa hindi kalayuan. Sa wakas nakabalik ka na. Mabuti naman. Ang matandang So ay gumaan, at maraming tao ang nagpakawala ng mahabang hininga. Walang umaasa na pinatay ni Francis ang Skeletal Division Leader. Ito ay isang sorpresa na maaari siyang bumalik ng buhay. Higit pa rito, mukhang hindi nasaktan si Francis, pagod lang. Chapter Leader, sa wakas nakabalik ka na. Nag-alala kami sayo. Si Darcy at Sanfeng ay lumabas mula sa kabilang panig ng kastilyo. Dumiretso si Francis sa kastilyo pagkatapos gamitin ang kanyang Eye of Heaven, na iwan ang dalawa. Pagdating nila, nawala na si Francis. Pagkatapos magtanong-tanong, sinabihan sila na hinabol ni Francis ang Skeletal Division Leader at nagulat sila. Maraming tao ang hindi man lang gustong makipagkita sa isang division leader, at ikaw lang ang naghahabol sa isa. Gayunpaman, ang ligtas na pagbabalik ni Francis ay nagpakawala ng hininga sa iba. Kasama rito si Clint, na mapait na bumantong hininga. Hindi niya tinakasan ang kapalaran ng pagiging alipin ni Francis. Sinulyapan ni Elder Baker si Francis na may komplikadong ekspresyon. Naisip niya na, kahit na hindi nagawang patayin ni Francis ang Skeletal Division Leader, masasaktan man lang siya, ngunit ayos lang siya. Sa puntong ito ng oras, lahat ay tumingin ng may pagtataka kay Francis. Ano ang huling resulta?
Francis, naabutan mo ba ang Skeletal Division Leader? Curious na tanong ni Elder Baker. Ang lahat, kabilang si Old Sue, Vanji, Clint, at ang dalawa mula sa Canopy Great Country, ay nakatuon sa tanong na ito. Naabutan ko ba? Naguguluhan si Francis. Tila naisip ng lahat na hindi man lang niya naabutan ang Skeletal Division Leader dahil hindi naman siya mukhang lumaban. Para siyang lumabas para magbakasyon. Lahat, ang problema ng Skeletal Division Leader ay nalutas na. Wala nang natitira sa cloud area. Aalis ako kaagad. Ngumiti si Francis. Pakiramdam niya ay ligtas siya at natapos na matapos malutas ang lahat sa lugar ng cloud. Higit pa rito, nakuha niya ang higit pa sa kanyang naisip pagkatapos na pumunta dito. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang lahat at tila nahawa sa kaligayahan ni Francis. Mula ngayon, ang Iron Dragon Alliance ay isang bagay ng nakaraan. Pumalakpak ang matandang Sue. Alam niyang hindi madaling aalis si Francis nang hindi neresolba ang lahat sa cloud area. Francis, napatay mo ba ang Skeletal Division Leader? Naramdaman ni Elder Baker na may mali. Ang sinabi lang ni Francis ay, nalutas, hindi, pinatay. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Nang marinig ito, muling nabaling ang tingin ng lahat kay Francis. Tama, paano nalutas ang problema sa Skeletal Division Leader? Patay na ba ang Skeletal Division Leader? Ang lahat ay tila hindi nasisiyahan sa salitang, nalutas, at nais na malaman ang mga detalye. Kumislap ang mga mata ng matandang Sue at parang may lihim na kasama. Lahat, huwag mag-alala. Bagamat hindi pa patay ang Skeletal Division Leader, hindi na ito magbabante sa cloud area. Walang nakaintindi sa ngiti ni Francis. Ayaw niyang malaman ng maraming tao na ang Skeletal Division Leader ay nasakop niya, lalo na si Elder Baker. Ang Skeletal Division Leader ay hindi patay. Maraming tao ang naruroon ng malamig, at isang patong ng kadiliman ang tumakip sa kanilang kaligayahan. Ang itaas na echelon ng Dragon Killing Alliance ay nakaramdam ng pagkabalisa. Bagamat malakas si Francis at wala ng mga banta sa cloud area, hindi pa rin sila mapalagay. Ang isang Scarlet Moon Demonic Religion Subdivision sa kanilang peak ay sapat na para pauksain ang cloud area, at ngayon ay mayroon pa ring division leader sa isang lugar doon. Nagsalubong ang mga kilay ni Clint. Ang kumpiyansa ng ngiti ni Francis ay nagpaunawa sa kanya na ang sitwasyon ay hindi tulad ng iniisip ng lahat. Gayunpaman, anuman ang itanong nila, ngumiti si Francis at hindi nagbigay ng malinaw na tugon. Si Francis kaya ay na-counterattack ng Skeletal Division Leader at kontrolado nito. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Elder Baker, ngunit hindi siya kumibo bago kumpirmahin ang katotohanan. Higit pa rito, hindi niya madaling talunin si Francis. Ang pagkakataon ng tagumpay ay 50% lamang. Makalipas ang kalahating araw, umalis lahat sina Elder Baker, Vanji, at kasama. Sina Francis at Old Sue ay nagsasalita sa loob ng isang lihim na silid sa ilalim ng kastilyo. Kuya Hanford, ano ang sitwasyon? Kung aalis ka ng ganito, paano ako magiging ligtas? Tanong ng matandang Sue. Gusto mong malaman kung nasaan ang Skeletal Division Leader. Tama, nagngangalit ang matandang Sue. Hehe, di ba nasa tabi mo lang siya? Isang madilim na ambon ang kumalat sa buong silid. Nang marinig ito, naningkit ang mga mata ni matandang Sue. Isang pamilyar na kalansay ang makikita sa ambon at dalawang madilim na pulang apoy ang kumikibot sa mga butas ng mata nito. Skeletal Division Leader. Tumindig ang balahibo ng matandang Sue at muntik na siyang malaglag sa kinauupuan. 489 pagbabalik sa Canopy Great Country. Unti-unting kumupas ang ambon, kasama nito ang Skeletal Division Leader. Ang matandang Sue ay hindi kumikibo at hindi makapagsalita. Hindi siya kumalma kahit matagal na panahon. Matalim niyang sinulyapan ang binata sa kanyang harapan na may masalimuot na ekspresyon. Malamang na walang makakaisip na hindi lang natalo ni Francis ang Skeletal Division Leader, kinokontrol niya ito. Ito ay katawa-tawa na sila ay naghihinala kay Francis na, solve, ang Skeletal Division Leader kanina. Talagang hindi ka aalis kung may panganib pa sa cloud area. Nagpakawala ng hininga ang matandang Sue.
Bahagyang ngumiti si Francis at binawi ang 10,000 Ghost Pearl. Pagkatapos umalis sa 100 Graves Forbidden Ground, inilagay ni Francis ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Ito ang sarili nitong mungkahi. Ang kapaligiran ng 10,000 Ghost Pearl ay lubos na angkop para sa mga bangkay ng multo, at ang Skeletal Division Leader ay halos isang Ghost Corpse mismo. Ang katawan at mga pinsala nito ay maaaring gumaling ng mas mabilis sa 10,000 Ghost Peel. Maya-maya, lumabas sina Francis at Old Su sa secret room. Marami pa ring tao ang naroroon, kabilang sina Sanfeng, Darcy, Clint, at Prinsesa Jean. Nalaman ng lahat na nang lumabas si Old Su, ang kanyang damit ay basa at tila nabigla siya, samantalang si Francis ay nanatiling tiwala at masaya tulad ng dati. Hindi alam ni Clint, Prinsesa Jean, at ng kumpanya kung ano ang nangyari, ngunit kahit na curious sila kung ano ang pinag-usapan nina Francis at Old Su, alam nilang may mga lihim na mananatiling lihim. Leader ng kabanata. Lumakad sina Sanfeng at Darcy sa kaliwa at kanan ni Francis. Tumango si Francis patungo sa Old Su, pagkatapos ay sumenyas kay Sanfeng at Darcy at naglakbay pabalik sa Broken Moon Clan. Hindi kailangang mag-alala ni Brother Hanford. Malilinis ang cloud area. Pinalis ni Matandang Su si Francis at kasama ang kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang sitwasyon ng cloud area. Ang Iron Dragon Alliance na dating namuno ay natalo sa loob ng ilang buwan. Ito ang katapusan ng isang panahon at simula ng bago. Pinalitan ng Dragon Killing Alliance ang Iron Dragon Alliance at nilikha ang Dragon Killing Strong Country, pangunahin na pinamumunuan ng mga dating kabilang sa Sky Rich Imperials. Sinakop ng Dragon Killing Strong Country ang mga teritoryo ng Sky Rich at ng Iron Dragon Strong Countries, ngunit ang pangunahing punong tanggapan nito ay nasa Cloud Country. Bagamat pinamunuan ng Dragon Killing Strong Country ang 13 bansa sa pangalan, ang tunay na pinuno ay ang Dragon Killing Alliance, na may sariling intensyon sa pamamagitan ng paglalagay ng punong tanggapan nito sa Cloud Country. Makalipas ang ilang araw, unang bumalik sina Francis, Sanfeng, at Darcy sa Broken Moon Clan para magpaalam. Broken Moon Clan, gusali ng unang elder. Guro, nawalan ka ng braso nang iligtas mo kami noon. Gagawin kitang angkop na kapalit kapag bumalik ako sa Canopy Great Country. Tiningnan ni Francis ang walang laman na manggas ni First Elder at nangako. Hanggat kaya niyang gawin ang gulong ng liwanag at kadiliman, hindi lang gagaling ang unang Elder, magiging mas malakas pa siya kaysa sa nakaraan. Nagbigay din si Francis ng ilang mga table tasks at mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruans kay First Elder, na nagpagaling sa mga nakatagong pinsala ni First Elder at nagbigay daan sa kanya na makapasok sa pinakamataas na True Human rank. Ang bagong Broken Moon Clan Master na si Marcin ay matagumpay ding nakarating sa True Spirit Realm ilang araw na ang nakalipas. Ang lakas ng buong Broken Moon Clan ay tumaas ng ilang ulit at ito na ngayon ang numero 1 angkan sa 13 clans. Bilang karagdagan sa True Lord Tegan, Clint, at kumpanya, tinansya ni Francis na ang Broken Moon Clan ay malapit sa kalahating bituin. Fenger, ang tanging hiling ko lang ay lumayo ka pa. Pinalis ng unang elder si Francis at ang kanyang mga kasama ng may luhang mga mata. Walang nakakaalam kung kailan babalik si Francis pagkatapos ng pag-alis na ito. Siyempre, may mga ginawa si Francis bago siya umalis. Ang Dark Heart Seed sa Clint ay pinagsama-sama, at isang God's Eye Mark ang pilit na inilagay sa kanya. Malinaw na si Clint ay may potensyal na madaling makapasok sa True Lord rank sa daan. Gamit ang pinalakas na Dark Heart Seed at ang God's Eye Mark, kahit na may anumang panganib mamaya, ang aking Eye of Heaven ay maaaring bumaba. Malinaw na nag-aalala si Francis tungkol sa hinaharap. Habang lumalakas ang kanyang mata, maaari niyang payagan ang Eye of Heaven na lumitaw dito kahit na siya ay nasa Canopy Great Country. Ang God's Eye Mark ay isang sensor na nagpapakita sa kanya kung saan lilito. Chapter Leader, stable na ang sitwasyon dito. Kailan tayo aalis? Tanong ni Sanfeng. May isang huling bagay. Isang pambihirang pagpapakita ng init ang lumitaw sa mukha ni Francis. Makalipas ang kalahating araw, pumunta si Francis sa kailaliman ng isang bundok at nakilala ang kanyang mga magulang, pati na rin ang ilang malalapit na kamag-anak ng pamilya Hanford. Kasama nila si Lord Gaius.
Noong umalis si Francis sa Cloud Area, nagpadala na si First Elder ng mga tao para alagaan ang mga magulang at master ni Francis. Sa wakas ay umalis si Francis pagkatapos ng ilang araw kasama ang kanyang mga magulang at si Lord Gaius. Q. Si Francis ay naging bugzo ng hangin at kidlat na umalis kasama sina Sanfeng at Darcy. Baka sa mukha ni Lord Gaius ang pagmamalaki ng pinaalis niya ang kanyang alagad. Sure. Isang walang ekspresyong kabataan ang lumitaw ng wala sa oras at tumayo sa tabi ni Lord Gaius. Master, hindi na ako makakatuluyan mo. Kailangan ko na ring umalis sa Cloud Area. Yumuko si Balmond kay Lord Gaius. Nasiyahan si Lord Gaius. Sa mga disipulo tulad ni na Francis at Balmond, maaari siyang mamatay ng walang pagsisisi. Noon, kailangang pumili si Balmond, at bagamat isa siyang disipulo ni Master Emerson, ang katapatan ni Balmond ay kay Lord Gaius pa rin. Naghintay ako ng isang araw para maka-counterattack, ngunit sa kasamaang palad, masyadong malakas si Brother Hanford. Pinagmasdan ni Balmond si Francis na naglaho sa langit. Ang junior marshal brother niyang ito ay sunod-sunod na umakyat, mula sa isang langgam sa ibaba ng angkan hanggang sa isang mahimalang bituin, hanggang sa umabot siya sa punto kung saan maaari siyang makipagpalitan ng suntok sa elders of the clan. Malaki ang tagumpay niya. Hindi lang niya binago ang kapalaran ng Broken Moon Clan, naging pinuno siya ng Cloud Area. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa Cloud Area ang balita ng Dragon Killing Strong Country na nabuo. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ngayon ay ang Dragon Killing Alliance, na nakatayo sa itaas ng bawat angkan at pamilya. Tila, ang unang elder ay si Francis, na umalis kamakailan. Hindi siya sumipot sa opening ceremony, ngunit walang nagtanong sa kanyang katayuan o lakas. Pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang tungkol sa unang elder sa mga darating na taon, kahit na matagal nang hindi babalik si Francis. Sa itaas ng mga tiwangwang na lupain, isang malaking ginto at berdeng ibon ang nagbuka ng mga pakpak nito at lumipad sa bilis na maihahambing sa isang True Lord rank. May bitbit na 3 tao ang ibon habang dahan-dahan itong umalis sa lugar ng Cloud. Chapter Leader, sino ang nakakaalam kung gaano kagulat ang iyong gagawin kapag bumalik ka sa Canopy Great Country? Tumawa si Darcy. Kahit na sa panahong tulad nito, ang bilang ng mga henyo na kasing dami ni Francis ay mabibilang sa isang kamay. Si Francis ay 18 lamang ngayon, habang si Trevor at Josa Bingwei ay halos 10 taon na mas matanda sa kanya. Chapter Leader, ang iyong cultivation ay umabot na sa early stage na True Lord rank. Bukod kay Trevor, malamang na walang makakapareha mo. Magalang na sabi ni Sanfeng. Natanggap ni Francis ang balita na naabot na ni Trevor ang maagang yugto ng True Lord rank pagkatapos bumalik mula sa kanyang mana at na ang kanyang malakas na aura ay nabigla sa mas lumang True Lord ranks. Mukhang naabot ni Trevor ang maagang yugto ng True Lord rank kalahating taon na ang nakalipas. Bulong ni Francis. Sa buong kontinente, tanging si Trevor lang ang tila maihahambing kay Francis. Sina Sanfeng at Darcy ay parehong naisip din. Gayunpaman, isang kalmado at normal na kabataan ang lumitaw sa isip ni Francis. Si Wuing at Trevor ay parehong pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance, ngunit si Trevor lang ang lumabas. Sabi ni Sanfeng. Hindi bumalik si Wuing. Labis na nagulat si Francis. Sa mata ng ibang tao, kung ang isa ay hindi bumalik mula sa mga mana, sila ay patay na. Sumangayon si Francis, ngunit palaging may mga pagbubukod. Halimbawa, si Angelica. Hindi siya bumalik mula sa mana, at hindi lamang siya maayos, mayroon siyang malaking kapalaran sa kanyang harapan. Tinansya ni Francis na walang sinuman mula sa Sacred True Dragon Gathering ang kasing swerte ni Angelica. Kahit si Francis mismo ay hindi maikukumpara sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang magkokontrol sa buong mana. Kailangang malaman ng isa na ang Purple Saint Runes ay nireranggo sa itaas ng lahat ng iba pang mga mana. May 3 bagay na kailangan kong gawin pagkatapos kong bumalik sa Canopy Great Country. Napaisip si Francis. Ang unang bagay ay ibigay ang Elixir of Life sa misteryosong elder ng Iron Blood Religion at ibalik ang pabor. Ang pangalawa ay ang gumawa ng Will of Light of Darkness para sa unang elder. Ang pangatlo ay tungkol sa kanyang kasintahang si Quincy.
Hindi gaanong nahirapan ang unang dalawang gawain, ngunit sumakit ang ulo ni Francis sa pag-iisip tungkol sa ikatlong gawain. Nangako siya kay Quincy nang makatakas siya sa lungsod ng Flooding Lake na papakasalan niya ito balang araw kapag wala na siyang mahalagang natitira. Sa kasalukuyan, na-stabilize na niya ang sitwasyon ng cloud area at ngayon ay wala na talaga sa isip niya. Nangangahulugan ito na oras na upang manatili sa kanyang pangako. Kasal. Isang matikas at kalmadong Diyosa ang lumitaw sa isip ni Francis. Hindi niya nagustuhan si Quincy, at nanalo siya sa taya laban sa kanya dahil sa kapintasan ng puso nito nang tumakas siya. Gayunpaman, ito rin ang nagpidama sa kanya ng pagkakasala at pakikiramay. Sa huli, nangako siya, kahit alam niyang maaaring hindi siya paniwalaan ni Quincy. Pagkalipas ng 2 buwan, dumaan ang gold and green na ibon sa isang bahagi ng Northern Continent at sa wakas ay nakarating sa mga hangganan ng Canopy Great Country sa harap ng isang rumaragasang ilog. Ang Flooding Lake City ay nasa harap ng ilog na ito, tama ba? Nagsalita si Francis. Chapter Leader, kailangan nating dumaan sa Flooding Lake City para makabalik sa headquarters, pero ang Flooding Lake Lane family. Hindi mapigilan ni Sanfeng na mag-alinlangan nang magsalita siya rito. Alam niya na ang pagtugis kay Francis mula sa Flooding Lake City Lord ay hindi pa nagtatapos. 490 po. Ang River of Rage ay isa sa 3 malalaking ilog ng Northern Continent at dumaan ito sa Canopy Great Country. Ang rumaragasang ilog ay tila naghati sa kontinente sa 2 bahagi. Napakalakas ng agos at kayang lumunin ang Ascended Realm sa isang alon lamang. May mga windstorm sa itaas ng ilog na maaaring magpira-piraso ng mga lumilipad na hayop. Kahit na ang normal na true human ranks ay hindi madaling lumipad sa ilog na ito. Mayroong lahat ng uri ng mga alamat tungkol sa River of Rage. Tila, ang Heaven's Legacy Inheritance ay minsang lumitaw dito libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa araw na ito, isang kakaibang eksena ang naganap sa River of Rage. Woo! Isang malalim na ugong ang nagmula sa gitna ng mga alon nang lumitaw ang isang malabong berdeng whirlpool. Nang lumitaw ang berdeng whirlpool na ito, ang tubig ay naging patay-tahimik, na parang nagyelo. Weng! Mabagal na umikot ang berdeng whirlpool, na parang umabot sa kabilang bahagi ng kalawakan. Makalipas ang ilang hininga, biglang huminto ang whirlpool at, na may, isang normal na mukhang lalaki na nakapikit ang mga mata. Ang River of Rage ay sapat na para mapunit ang normal na true spirit realms, ngunit ang locus yung malapit sa lalaki ay sobrang kalmado. Asher Flower Continent. Mukhang nakabalik na ako. Nagmulat ng mata ang lalaking nakasuot ng berde. Ang normal na mukhang-mukha ay may isang pares ng mga mata na misteryoso at hindi maarok, na para bang nakaranas siya ng hindi mabilang na buhay at muling pagsilang. Ang lalaking ito ay tila 20 taong gulang lamang, ngunit nagbigay ng isang pakiramdam na siya ay iba sa kanyang edad. Kung narito ang ibang mga henyo ng Sacred True Dragon Gathering, magugulat ang lahat, kabilang ang 5 napakahusay na kababalaghan. Ang lalaking ito na may berdeng damit ay si Wu Heng, nakababalik lang mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Wala nang dapat alalahanin dito. Matagal na tumayo si Wu Heng bago bumantong hininga. Hindi siya umalis sa ilog ng Rage, umaagos lamang sa agos. Bilang isa sa 3 malalaking ilog, ang River of Rage ay sinasabing umabot sa dulo ng kontinente at kumukonekta sa karagatan. Sa labas ng kontinente ay ang walang limitasyong karagatan. Ipinikit ni Wu Heng ang kanyang mga mata at ang kanyang maliit na katawan ay agad na nilamon ng rumaragasang alon. Sa ikatlong araw na lumulutang si Wu Heng. Isang malaking berde at gintong ibon ang nagpupumilit na lumipad sa kabila ng ilog ng Rage. Tumingin si Francis at ang kanyang kasama sa tapat ng baybayin ng River of Rage. Ang pamana ng langit ay bumaba dito 10,000 taon na ang nakalilipas at tila hinati ang langit at ang lupa. Hindi maiwasan ni Francis na isipin ang nakaraan habang siya ay dumaan dito sa pangalawang pagkakataon. Noong unang pagpunta niya rito, wala siyang kakilala at hindi pamilyar sa kahit ano. This time around, relaxed siya at may kumikinang nakapangyarihan sa kanyang mga mata. Chapter Leader, pupunta ka ba talaga sa Flooding Lake City?
Tanong ulit ni Darcy. Ang Flooding Lake City ay isa sa mga sangay ng pangunahing pamilyang Liu, at si Empress Qin ng pamilya Lane ay isang mahalagang figure ng mga imperial. Sa nakalipas na ilang taon, hindi tumigil ang labanan sa pagitan ng Iron Blood Religion at ng Imperial. Sa madaling sabi, ang pamilyang Lane ay mga kaaway ng Iron Blood Religion. Kahit na walang ganitong koneksyon, alam ng lahat ang relasyon ni Francis at ng Flooding Lake City Lord. Dahil dadaan pa tayo doon, kailangan natin silang makita. Si Francis ay hindi nag-atubili. Una, narito siya upang patunayan ang kanyang pangako, at pangalawa, nakatira si Master Tegan sa malapit. Kailangan ni Francis ang kanyang tulong para gumawa ng Will of Light and Darkness para sa unang Elder. Makalipas ang kalahating araw, ang ginto at berdeng ibon ay lumapit sa lungsod ng Flooding Lake. Isang lumilipad na hayop sa True Mystic rank. Ang mga bantay sa mga pader ng lungsod ay nanginginig sa takot. Hindi bihira na makakita ng True Human rank, ngunit ang mga nasa True Mystic rank at mas mataas ay bihira. Ang True Lord ranks ay mga figure na namuno sa kanilang sariling mga lugar at mga pangunahing kapangyarihan. Mula dito, makikita kung gaano kahalaga ang isang True Mystic rank Flying Beast. Walang maraming lumilipad na hayop sa ganoong antas sa Flooding Lake City. Suriin silang mabuti. Hindi sila taga Flooding Lake City. Agad namang sinabi ng mga bantay sa dingding sa kanilang mga nakatataas. Parang pamilyar ang batang asul ang buhok na iyon. Ang ilan sa mga gwardya ay nakatutok kay Francis at likas na lumingon sa isang poster malapit sa pader ng lungsod. Ang poster ay bahagyang gutay-gutay, ngunit isang asul na buhok na kabataan at isang maliit na pusa ang makikita dito. O aking Panginoon! Ang numero 1 kriminal ng Flooding Lake City. Nananaginip ba ako? Nataranta ang mga tanod. Ito ang unang pagkakataon na dumating ang isang kriminal na walang disguise. Gayunpaman, bago makapag-react ang mga gwardya, lumipad ang ibon. Ilang sandali pa. Francis! Sigurado ka bang siya iyon? Isang medyo nasasabik na boses ang nagmula sa isang kabataang nakasuot ng purple. Young Master Jason. Napayuko ang mga guard. Ang tumanggap ng ulat ng mga gwardya ay si Young Master Jason, na umabot sa True Human rank. Kung narito si Francis, tiyak na makikilala niya ang taong ito. Ito ang taong bumati sa kanya noong una siyang dumating sa Flooding Lake City, at kung hindi dahil sa taong ito, hindi sana nakipag-away si Francis kay Quincy. Nang makatakas si Francis mula sa lungsod noon, dumating si Jason upang habulin si Francis, ngunit agad itong natalo ng eye technique ni Francis. Francis, hindi ko akalain na babalik ka dito pagkatapos ng 2 taon. Isang napakalaking kababalaghan. Huminga ng malalim si Jason at inalala ang nakaraan na may masalimuot na ekspresyon. Isang kislap ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay nagmamadali patungo sa direksyon na pinuntahan ng gold and green na ibon. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng bilis, ang ibon ay nasa True Mystic rank at halatang mas mabilis kaysa kay Jason. Sinubukan ni Jason ang kanyang makakaya ngunit hindi siya nakahabol. Isang napakaraming kababalaghan. Ang kriminal ng Flooding Lake City ay dadaan lang ng ganoon. Lubhang ayaw ni Jason. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang humabol. Siguro dahil natalo siya at hindi na-resolba. Kung ikukumpara doon, ang pagiging kriminal ni Francis ay isang dahilan lamang. Sa totoo lang, kung hindi titigil ang gold and green na ibon, tiyak na hindi makakahabol si Jason. Isinasantibi ang mga nasa True Human rank, kahit ang karamihan sa True Mystic ranks ay hindi makahabol. Marahil ay pinakinggan ng langit ang panloob na hiyaw ni Jason, dahil ang ginto at berdeng tuldok ay biglang bumagal at dumapo sa gitna ng lungsod ng Flooding Lake, na siyang palasyo ng Panginoon ng lungsod ng Flooding Lake. Noon, nagkaroon ng sparring session dito para sa kasal. Tatlong figure ang dumaong sa harap ng City Lord's Palace. Ang asul na buhok na kabataan ay may isang pambihirang hitsura ng magiliw na paggunita. Kung tutuusin, kalahating taon na siyang nanatili rito. Gayunpaman, sina Sanfeng at Darcy ay walang ganoong emosyon.
Ito ang sentro ng Flooding Lake Lane na pamilya at ang City Lord ay sikat na sikat. 2 taon pa lang siyang True Lord rank pero natalo na niya ang ilang lumang True Lord ranks. Hindi mapalagay ang dalawa. Ang Iron Blood Religion at Flooding Lake Lane na pamilya ay nasa magkabilang panig at si Francis ay isang takas mula sa kanila. Sa normal na mga pangyayari, hindi nila ito gagawin kahit na mayroon silang 100 lakas ng loob. Higit pa rito, ang poster ni Francis ay nasa dingding pa rin. Hindi ba yun ang manugang noon? Mangang. Nakabalik si Francis. Nagsimula ang talakayan sa harap ng City Lord's Palace. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay nanatili dito ng kalahating taon at maraming tao ang nakakilala sa kanya. Chapter Leader. Iniisip mo bang ibagsak ang Flooding Lake City ngayon? Hindi mapalagay si Sanfeng. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan at mayroon pang ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Gayunpaman, nag-iingat sila sa paglilinang ng tatlong ito, lalo na si Francis na naging isang napakalaking kababalaghan. Tila walang intensyon si Francis na umatras o umiwas. Noon, walang kahihiyang tumakas si Francis at hinabol sa buong bansa. Ngayong nakalusot na siya sa True Lord rank, gusto ba niyang maghiganti? Naisip ni na Sanfeng at Darcy. Maging si Jason, na nakahuli, ay nag-isip. Noon, masasabing nasaksihan ni Jason ang buong proseso. Pinlit ng Flooding Lake City Lord si Francis sa kasal, na nauwi sa pagpilit sa kanya na sumapi sa Iron Blood Religion. Ngayong si Francis ay naging isang napakalaking kababalaghan, sinasabing mayroon siyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng isang True Lord rank. Tumalo ng puso ni Jason nang maisip niya ito. Siguradong narito si Francis para maghiganti. Magsabi ka agad sa City Lord. Hindi maiwasan ni Jason na isipin kung ano ang mangyayari kung ang isang True Lord rank ay nagsimulang umatake sa loob ng lungsod. Sa isang panig, pumunta siya upang magulat sa Panginoon ng lungsod, at sa kabilang panig, gumawa siya ng sarili niyang paghahanda. Kuya Hanford, matagal nang hindi nagkikita. Napangiti si Jason nang lumapit siya. Ang pamagat ng napakaraming kababalaghan ay naging magalang sa iba. Bagamat ang aura ni Francis ay napasuko, hindi ito sinasadyang itago, at ang mga miyembro ng matatandang henerasyon ay natigilan. Jason, dumating ka sa tamang oras. Pumunta ka at sabihin sa City Lord na gusto ko siyang makilala. Naparito ako para tuparin ang pangako ko sa kasal. Lumingon ang tingin ni Francis kay Jason at ngumiti. Halatang naaalala pa rin niya si Jason. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana siya nakipag-away at nahihirapan sa lahat ng ito noong una. Ano? Tingnan ng Panginoon ng lungsod. Tuparin ang kasal. Natigilan si Jason at ang kumpanya. Maging sina Sanfeng at Darcy ay nataranta. Hindi ba narito si Francis para maghiganti? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.